Ayon kay Coach Jimmy Alapag, bukas siya sa posibilidad na bumalik sa Pilipinas para sa anumang trabaho, maging ito man ay PBA o sa Gilas, Pilipinas. Nagbigay naman ng pahayag si Benny Boatwright tungkol sa nakabinbin itong aplikasyon sa Senado bilang isang naturalized Filipino citizen para samahan ng Gilas, Pilipinas. At si Coach Jong Wichico, tila nakita kay Boatwright ang kakulangan sa hanay ng pambansang kupunan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bagamat tinitingnan nito ang ibang options sa NBA, hindi ikinaila ni Coach Jimmy Alapag na kukuhanin niya ang trabaho ano man ang nakalatag sa Maynila, maging ito man ay sa PBA o sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jimmy sa report ng Manila Bulletin Newsroom sa Manila Bulletin. Sana lang magkaroon ako ng pagkakataon na makasali sa ibang NBA team. Maaga pa naman sa off-season kaya umaasa ako na mas marami pa akong malalaman sa mga susunod na linggo. Bilang coach, kailangan mo tuklasin ang anumang opportunity na maaaring andyan lang. Kung may pagkakataon pabalik sa Maynila, sa PBA o sa Gilas, bukas ako doon. Yan ay isang usapan na kailangan kong gawin kasama ang aking asawa at mga anak. So malinaw sa pahayag ni Coach Jimmy na ang priority niya ngayon mga playoffs manatili sa NBA at hindi nakapagtataka kung bakit maraming Pilipino ang nagtutulak na sana mapunta siya sa Miami Heat para makasama si Coach Eric Spoelstra. May kredibilidad na siya mula sa stint niya sa Sacramento Kings kaya hindi malabo ang isa pang opportunity, pero sa totoo lang mga playoffs, mahirap pa rin makapasok agad sa isang established na coaching staff. Kaya mas realistic na ibang team muna bago ang ganitong senaryo. Sa kabilang banda mga playoffs, nananatiling bukas ang posibilidad na bumalik siya sa Pilipinas, lalo na sa PBA o sa Gilas, Pilipinas. Dito mas mataas ang chance dahil kilala na siya rito. May napatunayan na at may tiwala na ang basketball community sa kakayahan niya bilang leader at coach, di ba? Pero hindi lang ito usapin ng opportunity, kundi ng direksyon ng buhay. Ang pagbabalik sa Pilipinas mga playoffs, hindi simpleng career move lang yan, kung hindi malaking pagbabago sa sistema and of course lifestyle na nasimula na niya sa US. Kaya natural lang na timbangin niya ng mabuti ang bawat option. At doon papasok yung pinakamahalagang bahagi ng sinabi niya, yung pamilya. Hindi ito desisyon na kaya niyang gawin mag-isa, di ba? Dahil nakaangkla na ang buhay nila sa US, kaya malinaw na anumang susunod na hakbang ni Alapag, hindi lang para sa kanyang karera, kung hindi para sa kabuuang kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Sa Gilas pa rin mga playoffs, alam natin marami siyang may lalabas dito. Pero syempre, hindi natin alam sa ngayon kung may open sa pambansang kupunan, di ba? So ibig sabihin, mas malaki yung chance na manatili siya sa US kahit willing siya na bumalik sa Pilipinas para magtrabaho. Matapos namang magtala ng 41 points sa huling laban ng SMB, inamin ni Benny Boatwright na inaasahan niyang makakapasok din siya sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Ayon pa sa kanya, ipinabahala niya ang lahat kay Assistant Coach Richard Del Rosario. Narito ang kanyang mensahe. Tutukan natin si Benny Boatwright sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Inaasahan ko yan. Nasa isip ko yan araw-araw habang nagte-training, naghahanda para dito. Sa tingin ko, napakagandang opportunity nito at nagpapasalamat ako dito. Naghihintay lang ako kay Coach Richard Si Coach Richard ang bahala sa lahat. Pinapadali naman niya ang lahat Kalma lang ako dito. So maganda yung pinapakitang attitude ni Benny Boatwright mga playoffs. Kitang-kita yung pagiging kalmado at matyaga niya kahit medyo mabagal yung proseso, di ba? Hindi siya nagre-reklamo dito Bagustoy lang sa ensayo at paghahanda habang hinihintay ang signal at malaking bagay yan lalo na sa ganitong sitwasyon na maraming factors ang kailangang ayusin sa labas ng court. Sa ngayon mga playoffs, totoo na hindi pa ganap na umuusad ang proseso niya sa Senado kaya nananatili siyang nakaantabay lang dyan. Samantalang yung ibang kaso katulad kay Mins at Diop, mas umandar na at naaayos na yung papeles nila kaya mas nauuna silang nagkakaroon ng linaw kumpara kay Boatwright. Pagdating naman sa maibibigay niya sa Gilas, Pilipinas, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag dyan. Nakita na natin dito sa San Miguel, di ba? Meron siyang 41 points kagabi lang yan. Sapat ng patunay kung gaano siya kalaking scoring threat. Kung matranslate niya ang ganitong performance sa international level, malaking tulong siya sa offensive firepower ng Gilas, Pilipinas. Lalo na sa mga laban na kailangan ng consistent na scorer, di ba? At syempre hindi may iwasang pag-usapan ng epekto nito kay Justin Brownlee. Kung tuluyang mapasok si Boatwright bilang naturalized option, may posibilidad na siya ang pumalit sa role ni Brownlee sa ilang tournaments. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng dagdag lakas, kundi posibleng pagbabago rin sa direksyon ng Gilas pagdating sa kanilang pangunahing import. Isang desisyon na siguradong pag-iisipang mabuti ng coaching staff. Habang nananatiling naghihintay si Benny Boatwright, inamin naman ni Coach Jong Wichico na fit ito sa Gilas, Pilipinas. Dagdag pa ni Coach Jong, smart, may shooting at may drive si Benny Boatwright bukod pa sa may bentahe ito sa height. Narito ang kanyang kwento.
Tutukan natin si Coach Jong sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Sa tingin ko tamang-tama siya sa Gilas. Smart player kasi siya, may shooting, may drive, at malaki siya, 6'10" eh. Malinaw yung point ni Coach Jong with Chico at hindi siya basta papuri lang mga playoffs. Parang galing sa actual na nakita niya mismo sa laro. Kagabi kitang-kita kung bakit niya nasabi yon dahil si Benny Boatwright nagpakawala ng 41 points kontra NLEX. At sa first half pa lang, kumamada na kagad siya ng 25 points na sobrang laking bahagi ng overall output niya. Kahit nagbiro pa si CJ Perez na kinalawang pa yan, makikita pa rin na dominant na agad si Boatwright kahit bagong laro pa lang siya sa SMB. Yung sinabi ni Coach Jong na he will be a good fit for Gilas, hindi lang simpleng observation yon ng isang fan o commentator bilang assistant coach ng Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, nakita niya mismo yung kulang ng national team sa loob ng laro at kung paano pwedeng punan ni Boatwright yon. Yung size niya, shooting at ability to create offense, saktong klase ng armas na hinahanap ng Gilas sa international na competition. Kaya kapag sinabing fit, ibig sabihin lang yan, hindi lang basta magaling siya sa PBA level, kung hindi may specific role siya na swak sa sistema ng national team. Sa mata ng coaching staff mga playoffs, lalo na ni Coach Jong, mukhang nakikita nila na si Benny Boatwright pwedeng magbigay ng spacing, scoring punch, at versatility na madalas kulang sa Gilas Pilipinas kapag mabibigat na yung kalaban. Sa ganitong performance at ganitong klase ng endorsement mula sa coaching staff, lumalabas na hindi lang hype ang usapan kay Boatwright may real basketball reason kung bakit siya tinitingnan para sa Gilas Pilipinas. Kung ma-maintain niya yung ganitong level, hindi malayo na maging isa siya sa pangunahing options ng national team sa mga susunod na laban kung sakaling ayos na yung papel niya dito. So guys, maraming salamat.